for our message o sa ating mensahe ngayong hapon na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Titus. Titus chapter 2 verses 11 to 14. So, Titus chapter 2 verses 11 to 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Let us pray. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya at tumihingi, Panginoon, ng inyong pagpapala maging sa ngayon pag-aaral namin ng inyong salita. Nihiling namin ng inyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan upang ang inyong mga salita ay magturo sa amin, Panginoon, at ito ay magdulot ng edification at ng encouragement sa paglakad namin sa pagkatawag niyo po sa amin. Maluwalhati po kayo, Panginoon, maging sa hapon po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. So dito sa Titus, ito ay sulat ni Pablo kay Tito. So kay Titus, isa sa mga mensahe ng sulat na ito ay yung sound doctrine o yung mahusay na katuruan ay nagtutulak sa banal na pamumuhay at paggawa ng mabuti ng isang tunay na mananampalataya. So yung sound doctrine ay ang aplikasyon niyan ay yung good works at yung banal na pamumuhay. Sa maikling sulat na ito ng Titus ay makikita natin yung pag-alam doon sa katotohanan at yung banal na pamumuhay na nagdudulot ng mabuting gawa. Yan ang sinabi niya dito, makikita natin sa chapter 1 verse 1 ng Titus. Ang sabi, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness. So yung knowledge mo sa truth, sabi, which accords with godliness. Dito sa sinusulatan ni Pablo ay mayroong mga bulaang guro na hindi lamang nagtuturo ng mga maling doktrina, ngunit yung uri ng kanilang pamumuhay ay walang kabanalan. Dito nga, yung description ni Pablo sa kanila sa chapter 1 verses 10 to 12, sinabi, for there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Kung tatalong ka dun sa verse 16, sinabi, they profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Kaya dito, sa binasa natin ng mga talata, makikita natin sa mga naunang verses na binanggit dito sa 1 to 10, ay inuutusan ni Paul, si Titus, na yung mga iba't ibang grupo ng mga mananampalataya na binanggit dito, to adorn their lives, na palamutian yung kanilang mga buhay ng godliness at ng good works. Bakit? Dahil ang sabi sa verse 10, sa chapter 2, so that in everything they may adorn
the doctrine of God, our Savior. So, ang dahilan ay upang ang ibang mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay manampalataya din sa Kanya. Mahikayat din sila sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. But it is true that as believers, it is important for us to be sound in doctrine. Pero mahalaga din po na itong mga doktrina na ito ay napapalimutan ng ating banal na pamumuhay. Kumbaga, yung sa doctrine, di ba, meron dapat orthodoxy at meron dapat orthopraxy. At doctrine, theology, and practice. So yan ang ibig sabihin ibig sabihin ng mga term na iyon. So hindi lamang natin ito pinapaniwalaan, ngunit makikita na ito ay ating isinasabuhay bilang salungat sa uri ng pamumuhay ng mundo na ating ginagalawan. At yun yung ipinapakita ni Paul dito sa immediate context ng passage na ating titignan. At dito nga sa chapter 2 verses 11 to 14 ay ipinakita ni Pablo yung motivation, yung magko-compel sa'yo kung bakit kailangan nilang gawin ito at kailangan natin gawin sa panahon ngayon. Yung unang salita na binanggit dito ni Paul na whore ay mahalaga. Sinasabi ni Pablo kay Titus na ang ituro niya sa kanila ay maging ganito ang kanilang buhay. Sinabi niya sa matatanda, sa women, maging ganito ang kanilang buhay or sapagkat. Ang ibig sabihin, ang susunod na sasabihin niya ay ang pinakadahilan kung bakit kailangan nilang mamuhay sa kabanalan at gumawa ng mabuti. Ano ito? Yung binanggit dito, kung titignan natin, yung dahilan is yung biyaya ng Diyos. Yung grace ng ating Panginoon. Ito ang pinakadahilan kung bakit kailangan nilang palamutian ng mabubuting gawa ang aral ng Diyos o ang doktrina ng katotohanan na kanilang pinaniniwalaan. Walang biyaya ng Diyos ang dapat na maging pundasyon natin sa banal na pamumuhay. Marahil mayroong mag-isip na kung ang aking mabubuting gawa wala namang amor sa Diyos, hindi naman ako maliligtas ng mabuting gawa ko, bakit ko pa kailangan gumawa ng mabuti? Kung ako ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos, bakit pa ako kailangan magsikap sa kabanalan? Marahil may mga nagtatanong din ng mga ganoon noon. Well, ang pinakadahilan ay dahil noong tayo ay lango sa kasalanan, walang kakayanan upang iligtas ang ating sarili sa kaparusahan ng ating kasalanan, tayo ay niyakap ng biyaya ng Diyos. Ipinaranas niya sa atin ang kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Upang sa ganon, hindi lamang nagtatapos doon, ito din ay maipamalas natin sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Dahil ang biyayang ito ay, dapat ang biyayang ito ay magtulak sa atin upang lalong mag-alab ang ating pag-ibig sa Diyos upang talikuran ang ating mga kasalanan at iayon ang buhay sa katotohanan. Ang katotohanan na tayo ay naligtas sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay hindi nagsasabi na hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti o mamuhay sa kabanalan. Sa halip, itong ebanghelyo ng biyaya ang dapat nagtutulak sa atin upang gawin ito. Dahil ang malinaw at tamang pagkaunawa sa biyaya ay dapat nagtutulak sa banal na pamumuhay. Kung naiintindihan natin that we are saved by grace alone, despite of our
sins sa harap ng Diyos, tayo ay gagawa o magpapakabanal, gagawa ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, yung mensahe na nakita ako dito ay ito. Living in holiness will never be in vain, for it is God Himself who works it in us and sustains us by His grace until the return of Christ. Ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan, sapagkat ang Diyos mismo ang gumagawa nito sa atin at nagpapatatag sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So kanina ay tinignan natin yung 1 Corinthians 15 verse 58 patungkol doon sa paglilingkod na hindi mapapasawalang kabuluhan. Ay dito naman ay yung kabanalan. Ito'y hindi mapapasawalang kabuluhan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So dito ay tatlong bagay yung nais kong tignan. Maikli lamang kung kayong mag-alala. Hindi tayo buti ng alas 6 dito. Palayasin tayo. So dito sa verse 11, makikita natin yung grace that brings holiness. Yung biyaya na nagdala ng kabanalan. Ang sabi dito sa verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So dito, ang unang argumento na ipinakita ni Paul upang tayo ay mamuhay sa kabanalan ay dahil ang biyaya ng Diyos ay nagpakita at nagdala ng kaligtasan. So kaya tayo nakakapabuhay sa kabanalan ay dahil may biyaya ng Diyos na nagpakita at nagdala sa atin ng kaligtasan. So yung biyaya ng Diyos, alam natin yan. Ito yung unmerited favor para sa makasalanan na kung saan ay nagpalaya sa Kanya mula sa hatol ng kamatayan. Pero yung biyaya ng Diyos na tinutukoy dito ay higit pa sa isang idea o attribute. Yung biyaya na tinutukoy dito, it is a divine person. Ito ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Sa isang punto sa kasaysayan ng tao, sinasabi dito, ang biyaya ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang sabi nga, hindi ba sa John 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So, ang kabuuan ng kapahayagan ng biyaya ng Diyos ay naihayag, sabi dito, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. It is also stated here that this grace which has been revealed, sabi, brings salvation to all people. So itong grace na ito na naipahayag, it brings salvation to all people. Hindi nito pinapatukuyan na ang lahat ng tao ay maliligtas. Ang ibig sabihin lamang nitong all people nito, ito ay iniaalok sa lahat ng makakarinig nito. So ito ay ino-offer to those who will hear itong pangangaral ng Ebanghelyo. Kung babalikan mo yung context dito sa chapter 2 verses 1 to 10, ina-address ni Paul dito yung mga iba't ibang grupo ng tao. Nandiyan yung older men and women, young women and men, slaves and their masters. So, all doesn't mean everyone will be saved. No, it only means na it is offered to everyone. Inaalok sa lahat ng uri ng tao. Kasama doon yung mga tao dito na makasalanan, na tinatawag din ng mga kamuhi-muhi sa kalagnanan o sa mundong ito. Sinasabi ni Pablo dito, gano'n man kasama ang mga tao dito sa Creta, sila ay kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Dahil lang sabi nga, no one is beyond the reach of God's grace.
Kaya tapos nung sabihin ni Pablo that the grace of God has appeared, ay hindi sinasabi na ang biyayang ito ay bigla na lang nagpakita. Na the grace of God has appeared, nandiyan na kaagad. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 10, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus. Kailan daw? Before the ages began. So, yung grace dito na nagpakita, ito ay active na kung saan ay tumawag at nagligtas sa atin bago pa man magsimula ang sanlibutan. Bago pa man magsimula ang panahon, yung biyaya na ito ay ibinigay na sa atin. At ito ay ipinakita sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, yung kaligtasan ay naplano na mula sa walang hanggan. Ibinigay na sa atin mula sa walang hanggan. Nilayon para sa atin mula sa walang hanggan bago man magsimula ang sanlibutan. So, it is already planned. At ngayon, ay naipakita sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas ng Diyos kay Hesukristo. Hindi ba nakakamangha na bago pa magsimula ang lahat, alam na ng Diyos na ikaw ay susuway sa kanyang mga utos. Ngunit pinili niya na ikaw at ako ay iligtas sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Walang nakita ang Diyos na mabuti sa atin simula pa lamang. Ngunit pinilit niya na tayong piliin mula sa walang hanggan. Before the ages began. Hindi tayo ang namili sa Diyos, tulad ng tinuturo ng ilan. Hindi tayo ang nagdesisyon kung tayo ay maliligtas o hindi. Ngunit ang kaligtasan ay nakabase sa Kanya mula sa walang hanggan. Sabi nga ni John Piper sa 5 Reasons to Embrace Unconditional Election, sabi niya, kapag ikaw ay nagbabahagi ng gospel sa hindi mananampalataya at sasabihin nila, sobrang laki ng kasalanan ginawa ko, hindi maaaring ako ipiliin at iligtas ng Diyos. Ang sabi ni Piper doon, before you were born or had done anything good or bad, God decided whether to save you or not. So hindi yung biyaya ng Diyos ay hindi nakabase sa ating performance. Ito'y nakabase sa kanyang sariling pagpili. Ito ay ibinigay sa atin hindi dahil tayo ay karapat-dapat nga, kundi dahil ito ang ating kailangan. We need His grace, kaya ito'y binigay sa sino mang sasampalataya o sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang limbawa dito, sa John 8, mayroong isang babae na dinala sa Panginoong Jesus dahil sa kasalanang pangangalon niya. Sa kautusan, malinaw na ang babaeng ito ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Dahil siya ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan sa law ni Moses. And yung consequence o yung punishment is stoned to death. Kailangan siyang mamatay. At yung mga alagdala sa Panginoong Hesukristo ng babaeng ito, they are demanding na patayin ang babaeng ito. Ngunit ano ang tugon ng Panginoon sa kanila? Of course, nung una, siya ay umupo at sumulat. Alam ko yung hindi ko alam, walang nakakalam ng sinulat doon. No? Maraming mga haka-haka, pero hindi natin alam. Tahimik lang ang Diyos. Pero sa verse 7, ang kulit ng mga taong ito, ang sabi, and as they continued to ask Him, ang ginawa ng Panginoon, He stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw
a stone at her. Kung sinong walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ngunit, alam natin yung nangyari sa istorya. Wala ni isang bumato sapagkat lahat sila ay may kasalanan. As sa John 8 verses 10 to 11, ito ang nangyari. Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go from now on. Sin no more." Kung meron mang nag-iisa na may karapatang humatol sa babae at maging sa kanilang lahat doon, ang Panginoong Jesucristo lang. Pero, ang sabi dito, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more." Karapat dapat mamatay yung babae, karapat dapat parusahan ang nagkasala. Yun ang dapat para sa atin. Pero ang ibinigay ng Panginoon sa babae at maging sa bawat isa sa atin ng makasalanan ay hindi parusa, kundi kahabagan. Yun ang natanggap ng babae dito, mercy. Ibig sabihin ba, pinalagpas na lang ng Panginoon yung kasalanan natin? Hindi. Dahil merong nagdusay, di ba? Our Lord Jesus Christ suffered sa cross ng Kalbaryo. So, God has given us His grace dahil ito ang ating kailangan. We are utterly unworthy dito sa biyayang ito. Yet, the good news is, God has freely given it to us through Christ, according to His sovereign mercy, because it is our greatest need. So, dito kay Kristo, nakita natin ang ganap na pagpapahayag ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. He took on human flesh, entered our fallen world, and accomplished the redemption that none of us could achieve. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang siyang ganap na patunay na ang biyayang ito ay gumagawa, nagpapatawad, nagbabago at nagliligtas ng mga makasalanan. Kaya yung kabanalan, hindi nagsisimula sa ating sariling pagsisikap, kundi sa pagpapakita ng Panginoong Jesucristo. Ang biyayang ito na nagligtas sa atin, sinabi dito, na nagsimula ng kapanalan sa atin, siya rin yung magsasanay sa atin para makapamuhay ng banal at makadiyos. So, sa ating pamumuhay sa kabanalan, dahil hindi ito bunga ng ating sariling effort, tayo ay kailangang magkaroon ng constant dependence doon sa nagbigay sa atin ng kabanalan. Diba? Huwag tayong magpakabanal base. Baka mali ako. Kailangan. Magpakabanal tayo. Yeah, magpakabanal na lang. Magpakabanal tayo with constant dependence sa nagsimula ng kabanalan sa atin. So, ang ating motibasyon at lakas para sa makadiyos na pamumuhay, ulitin ko ulit, hindi nagmumula para sa ating sarili, kundi sa patuloy na kumikilos na biyaya ng muling nabuhay na Kristo. Ang biyayang minsang nahayag sa kasaysayan at ngayon patuloy na gumagawa sa mga puso ng kanyang mga tao hanggang sa muli niyang pagpapakita sa kaluwalhatian. So yan ang makikita natin sa verse 11. That this grace appeared na nagbigay ng salvation sa lahat ng tao ay ang isa na nagsimula ng kabanalan sa ating buhay.
sorry. Hindi dahil sa good works natin, hindi dahil sa may nakita ang Diyos sa atin, kundi dahil sa Kanyang habag at biyaya sa atin. So, pagkatapos tayong bigyan ng kanabanalan ng Diyos, ang sabi dito sa verse 12, He also trains us in holiness. Sinasanay niya din tayo sa kabanalan. Ang sabi sa verse 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So, pansinin natin yung salitang training na binanggit dito. Dinadala nito yung pinakamalapit na kahulugan ng teaching, ng training, ng discipling, educating, and nurturing. So, ang sinasabi dito, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbigay ng kaligtasan sa atin, ngunit ito din ay naggagabay, nagtuturo sa atin. Ito ay nagsimula sa kaligtasan at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ano ba yung tinuturo ng salita ng Diyos? Yung una makikita natin dyan is yung negative. Ang sabi niyan, to renounce ungodliness and worldly passions. At pangalawa dyan, yung positive. Sabi, to live self-controlled, upright. So, makikita natin dito that the grace of God trains us to say no to sin and to say yes to holiness. Ito ay patuloy na ginagawa ng Diyos para sa isang mananampalataya. Sila ay sinasanay na patuloy na itakwil ang kasamaan at patuloy sa paggawa ng mabuti at patuloy sa pamumuhay sa kabanalan. Well, bakit kailangan tayong sanayin ng Panginoon dito? Wala naman lumaki sa atin. Simula pagkabata nagpapakabanal na. Diba? Tayo ay lumaki o nasa sinapupunan pa lang, makasalanan na. Paglabas sa mundong ito, makasalanan na. So we are used to what? Sinning. Pagre-rebelde. Laban sa Diyos. But when the grace of God has appeared, ito'y bago sa atin. Binigyan tayo ng kabanalan upang makapamuhay sa kabanalan. So, ang likas sa atin ay gumawa ng kasalanan at hindi ng kabanalan. Kaya tayo sinasanay na mamuhay dito. Yung ungodliness dito ay tumutukoy na ang tao ay nabubuhay na parang walang Diyos. Yung salitang ungodliness, ginagawa nila kung ano ang kanilang maibigan. Diba sinabi dito sa 1 verse 16, sa Tagalog, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay itinakaila nila siya. Palibhasa sila'y kasuklang-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Malinaw na kasama dito yung mga taong immoral, yung mga taong hindi iniisip ang Diyos, ngunit kasama din dito yung mga taong mabuti sa panlabas, pero ang totoo, hindi din iniisip ang Diyos. That is ungodliness. Kung ganyan ka, hindi sapat ang iyong kabutihan upang makarating ka sa langit. It will take the perfect righteousness of Jesus Christ to bring you to heaven. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, you are still in your sins. Wala pa yung biyaya sa iyo. Ngunit ito ay inaalok sa iyo. Kaya ang hamon sa iyo ay manampalataya ka kay Jesus na nagsisimula ng kabanalan sa buhay ng isang tao. Dahil kung hindi, there is judgment. Napag-aralan natin kanina, there is the resurrection. Kung saan ay magbabayad tayo, haharap tayo sa hatol ng Diyos. At kung wala ka kay Kristo, magre-resurrect ka din naman. Kaya lang, yung katawan na ibibigay sa iyo ay destined for hell.
or judgment. At ang paraan, natatanging paraan para ikaw ay makatakas doon sa parusa ng walang hanggan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo lamang. So, yung unang negative na salita dyan ay yung ungodliness. Pangalawa dito ay yung worldly passions. Ito naman, yung worldly passions sa salita ay tumutukoy doon sa makamundong pagnanasa, sa lust of the flesh and eyes. Ito ay katulad sa sinabi sa 1 John 2 verse 16. Ang sabi doon, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. So, ang biyaya ng Diyos ay sinasanay tayo at tinuturuan na tanggihan yung mga bagay na ito. Tanggihan yung pagiging ungodly. Tanggihan yung mga tukso ng mundo ng sanlibutan. Sinabi ko noong nakaraan, maraming inaalok. Di ba? Ang mundo na ating ginagalawan. Nandyan yung pleasure, nandyan yung mga panandaliang kasiyahan na iniisip natin na magtatagal. If you are a believer, tinuturuan kang tanggihan ang mga bagay na ito. So, bakit mo tatanggihan yan? Ang sabi sa verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Dahil ikaw na ay tinubos ng Panginoong Jesus, doon sa kasamaan na iyon, yan ang dahilan kung bakit kailangan mong tanggihan itong mga ungodly passions and worldly desires. Ngunit hindi lamang pagsasabi ng hindi o pagsasabi ng no sa kasalanan ang itinuturo ng biyaya ng Diyos. Ito rin ay nagtuturo ng pagsasabi ng oo sa kabanalan at paggawa ng mabuti. Kung sa una ay binanggit ni Pablo ang mga bagay na dapat nating tanggihan, ngayon ay sinasabi niya naman yung mga dapat nating tanggapin. Dito binanggit niya yung to live self-control. Dito ang idea na self-control, o yung idea na self-control, yun yung madalas na mabanggit ni Pablo dito sa Titus. Halimbawa, dito sa chapter 1 verse 8, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and discipline. So dito ay binibigyan diin ni Pablo yung isang buhay na disiplinado, yung self-control, yung buhay na kinokontrol sa tulong ng banal na espiritu, yung mga pita ng laman, yung mga tukso. Ito ay malaking kaibahan dun sa tamad at makasariling pamumuhay ng mga tao at dito sa Kreta. Yung parang walang pagpipigil, di ba, sa pagkakasala. They are easily, mabilis sila mag-give in dun sa sin. But the grace of God is calling us to live a self-controlled lives. Yung buhay na kontrolado. Yung upright naman dito ay ang taong namumuhay naman ng maayos at tama ayon sa kalooban ng Diyos. Yung maayos at tama, siya ay patas at tapat na makiayon sa kanyang kapwa, hindi siya nalalamang sa kanyang kapwa. That is upright living. Yung godly lives naman ay pamumuhay ng may takot sa Diyos. So, yan ang mga bagay na dapat nating tanggapin at dapat nating tanggihan. Ito ang kagandahan ng ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin, sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Sinasanay tayo sa buhay na ito. In order for us na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos o sa kabanalan. Dahil kung aasa lang tayo sa ating sariling kalakasan,
ay hindi natin kayang ipamuhay ang kanyang mga salita. Hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan, mamuhay ng tama sa kapwa, mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. E bagaman tayo ay may responsibilidad dito, ngunit nagagawa natin ito dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa atin. At yung pagsasanay sa atin na binanggit dito, na to renounce ungodly passions or ungodly lives and worldly desires, at yung pamumuhay ng self-control o self-controlled lives and upright, ito ay hindi lamang isang beses na mangyayari. Ito ay araw-araw na desisyon na kailangan gawin ng isang Kristiyano. Ito ay araw-araw na ginagawa ng biyaya ng Diyos sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. So sa daily battles, sa daily lives natin, may daily battles. And then sa daily battles, andun yung pagsasanay ng biyaya ng Diyos. Andun yung lakas na ibinibigay ng biyaya ng Diyos upang tayo ay makapamuhay sa kabanalan. Kaya huwag nating sayangin yung pagsasanay nitong biyaya na ito sa atin araw-araw. Sapagkat binabago tayo nito mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Alam niyo po, isa sa mga nakakalungkot na itinuturo ng ilang mga mangangaral ngayon, maaari mong gawing lisensya ang biyaya sa paggawa ng kasalanan. Kumbaga parang may biyaya naman, so okay lang na gumawa ako ng pagkakasala. Meron mga tututuro na meron tayong mga paboritong kasalanan na binabalik-balikan at para sa kanila ay okay lang ito. O may mga sabihin, may favorite sin na okay lang magkaroon ng favorite sin. Yung favorite sin daw, yung mga lagi mong nagagawa, lagi mong binabalik-balikan. Para bang ang biyaya ng Diyos sa kanila ay lisensya sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang dahilan, yung sinabi sa Romans 5 verse 20, di ba? Anong sabi doon? But where sin increased, grace abounded all the more. So kung ang kanilang reason ay kapag mas malaking kasalanan, mas malaking biyaya. Hindi yun ang tinuturo ng passage na ito sa Romans 5. O yung konteksto. Sapagkat ang sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 1 to 2, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Yan ang may kilala akong pastor na ganyan. For him, walang problema kung ikaw ay maging carnal Christian. For him, walang problema kung may mga habitual sin ka. Noon, kala ko okay lang yun, no? Ako reform eh. Pero nung na-reform ako, hindi pa dapat ganun. Kasi, pag ikaw ay iniligtas ng Panginoon, hindi ka niya pananatilihin sa dati mong buhay na makasalanan. Ikaw ay kanyang papabanalin. At hindi lang yun, ang sabi ni J.C. Ryle, true Christian hates sin. Flees from it. Fight against it. Considers it his greatest plague. Resents the burden of its presence. Mourns when he falls under its influence. And longs to be completely delivered from it. Sin no longer pleases him, nor is it even a matter of indifference to him. It has become a horrible thing which he hates. Paano magiging favorite yung kapuputan mo? Di ba? Ang mga gumagamit ng biyaya ng Diyos bilang dahilan para sa kasalanan ay hindi kailanman nakaranas ng kapangyarihan ng pagliligtas anito. Di ba minsan may mga tentasyon tayong ganoon eh. Minsan na ang tawag doon, nagiging license din natin yung grace when we sin. At ang nangyayari, hindi tayo
hindi na tayo nagre-repent. Hindi natin nakikita na mabigat yung pagkakasala na nagawa natin sa harap ng Diyos. Sabihin natin, may grace naman. Mapapatawad naman ako. Hindi po. No? Ang biyaya ay hindi nagsasabi na gawin ang mga bagay na gusto mo. Ngunit ito ay kapangyarihan upang magawa ang mga bagay na iniutos ng Diyos. So grace is not a license to sin. It is power to do the Lord's command o yung mga utos ng Panginoon. So, the grace of the Lord train us, or sa ibang salita is disciplines us. Tayo ay sinasanay o dinidisiplina ng Panginoon sa kabanalan na ibinigay niya sa atin. Napakaganda. Sinimulan niya, sinusustain niya. So, hindi tayo iniwang nag-iisa. Hindi ka iniligtas, o tapos magsariling gawa ka na. Hindi po, no? Iniligtas ka, hanggang ngayon, sinusustain ka para mamuhay sa ilalim ng kanyang kalooban. So, pangatlong bagay dito, the grace motivation for holiness. Ang sabi sa verse 13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ang tinitignan ng mga Kristiyano ay sa hinaharap ay ang Panginoong Jesucristo. Yung kanyang muling pagbabalik. Sa verse 11, makikita natin, di ba, nakita natin na binanggit ni Pablo yung biyaya na nagpakita sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan yung first coming ng Panginoong Jesus. And then dito sa verse 13, ay binanggit niya naman yung pagpapakitang muli ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, for the grace of God has appeared. Ay, sa verse 13, mali. Ang sabi doon, we are waiting for our blessed hope. Yung appearing ng ating Panginoong Jesus, yan ang second coming. So, from first coming to second coming, the Lord is sustaining us para mamuhay ng may kabanalan. So, habang tayo ay nagpapailalim sa pagkasanay ng biyaya ng Diyos, tayo ay naghihintay sa pagpapakitang muli ni Kristo, which is, sabi dito, our blessed hope, ang ating mapalad na pag-asa. Well, bukod sa mahirap na pinagdadaanan natin ng mga external na problema, nakikibaka din tayo sa ating laman. Tinatanggihan ng mga gustuhan nito at nagpapatuloy sa kabanalan upang maging katulad ng Panginoong Jesucristo. And mind you, walang madali sa pakikibaka. Walang madali sa pakikipagdigma sa ating laman, sa kasalanan. Ngunit ang ating kasiguraduhan sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, tayo na ay permanenteng mapapalaya sa hirap ng pakikibaka, sa hirap ng mundong ito, maging sa ating mga kasalanan. Isa sa nakakamanghang katotohanan na kasama sa pangakong ito ay isang araw, when our salvation is perfected, we will be glorified. Magiging tulad tayo ni Kristo sa kadalisayan at katuwiran. Ang sabi sa 1 John 3 verse 2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. At meron tayong kasiguraduhan dito. Dahil ang sabi, whom Christ justified, He also glorified. Ang pinawalang sala, ang inaring ganap ng Diyos, ay luluwalhatiin din naman. Bibigyan ng katawan na ganap at lubos. At kung ito ang inaasam at inaasahan natin, at meron tayong kasiguraduhan na sa muling pagbabalik ng Panginoon, bibigyan tayo ng maluwalhating katawan,
pag itinuloy natin sa verse 3, ang sinabi nun, and everyone who thus hopes in Him purify himself as He is pure. So ang mga naghihintay, umaasa sa Panginoong Jesucristo, they are purifying themselves. Pinamumuhay sila sa kabanalan. Paano natin i-illustrate ito? May madalas gamitin ng mga preacher in the past. May isang asawa daw ng mangingisda na araw-araw naghihintay sa dalampasigan sa dagat. Bawat umaga, ang sabi, inaasahan niyang babalik ang kanyang asawa mula sa pangingisda, mula sa dagat, mula sa laot dahil marahil ilang linggo, ilang buwan na nananatili yung kanyang asawa sa dagat. Habang lumilipas sa mga araw, yung asawa, yung babae, hindi niya alam kung kailan babalik yung kanyang mister. Ngunit araw-araw, ang ginagawa niya ay nililinis niya ang kanilang bahay, hinahanda ang pagkain, at pinapanatiling maayos ang lahat. Sapagkat naniniwala siya sa anumang araw, darating ang kanyang asawa. Ganyan din ang tunay na mananampalataya. Tayo ay naghihintay hindi sa kawalang katiyakan, kundi sa tiyak na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang ating paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi paghahanda sa kabanalan. Habang hindi pa siya dumarating, pinapaging banal tayo ng kanyang biyaya upang sa kanyang pagparito ay matagpuan niya tayong tapat at handa. Ang biyayang minsan nahayag sa kanyang unang pagdating ay siya ring biyayang nagtuturo sa atin ngayon na mamuhay ng banal. At siya ring biyayang magdadala sa atin sa kaluwalhatian kapag siya'y nagbalik. Kaya habang tayo'y naghihintay, hindi tayo nabubuhay sa kawalan ng pag-asa. Ang mapalad na pag-asa na si Kristo, ang dakilang Diyos at tagapagligtas ay muling magpapakita sa kaluwalhatian. So kung ganito kasigurado ang ating patutunguhan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus, magsikap tayo na magpakabanal araw-araw. Umasa tayo sa biyaya na nagsimula nito, na magbibigay sa atin ng kakayanan na mamuhay ng kabanalan dahil kahit anumang oras ay babalik ang Panginoon Jesucristo. Ang ating kabanalan ay hindi lamang tungkulin, kundi ito ay bunga ng tinatawag na eschatological hope, yung pag-asang darating ang Panginoong Jesucristo. We live godly lives now because we belong to the one who will soon reveal His glory. The same grace that saved us in His first coming sustains our hope and purify our hearts as we await His second coming. So while we are waiting, sabi ay yung kanta, yung pangatang yun, while we are waiting, I will serve you, di ba? Sabi na. While we are waiting, let us pursue holiness in our lives. Dahil yan ang pagkatawag sa bawat sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, because He is pure Himself. Pero tulad ng sabi ko kanina, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus, ako'y nag-a-appeal sa iyo. Have faith in Him. Repent from your sins. And by His grace, by His mercy, He will save you and give you holiness.
in eternal life and forgiveness. And katulad ka rin ng mga sumasampalataya, waiting for our blessed Lord, the Lord Jesus Christ. Let us pray. Ama naming Diyos, muli kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paalala ng inyong salita. O Diyos, totoo, kung na sobrang laki ng inyong biyaya sa amin. Ito po'y hindi masukat ng anumang panukat. Ito po'y hindi mabilang, hindi rin maabot, Panginoon, ng aming mga isipan. Ngunit kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa kabila ng aming pagiging rebelde sa inyo, pagsuway namin sa kautusan, ay ipinaranas niyo po sa amin ang biyaya na ito. Kaya Panginoon, we praise you dahil dito. At kami ay nagtitiwala din na bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya upang sa ganon ay kami ay makapamuhay, Panginoon, ayon sa inihingi ng inyong biyaya. And that is, mamuhay kami sa kabanalan at mamuhay sa pag-asa na muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesu Cristo. We are also praying for our friends na nandito na wala pang pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. We pray na kayo ang siyang mag-transform sa kanyang heart, sa kanyang puso, at siya po ay magsisi at manampalataya kay Yesu Cristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po ang luwalhati para sa pag-angaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.